Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Reaksyon ng tatay matapos itong subukan ang mga sunblock sa supermarket, kinaaliwan online. Anime-themed na kabaong na hiling ng namayapang Gen Z artist tinupad ng kanyang pamilya. Mga local artists ang nagdisenyo, pinasalamatan. Babaeng sumailalim sa pig kidney transplant, kinilala bilang longest living recipient ng isang animal organ. Bagong update ng Instagram kung saan maaari nang makita ang iyong lokasyon, ikinabahala ng ilang netizens. Tamang pagbasa ng nutrition facts sa mga produkto ibinahagi ng UNICEF Philippines. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, aliw ang hatid ng tatay na ito matapos niyang subukan ang iba't ibang uri ng sunblock sa isang supermarket sa Japan. Pero ang mas kapansin-pansin kung paano ito nagpanik nang makitang namumuti na ang kanyang mukha dahil sa mga inilagay na produkto. Ang viral video panoorin sa report ni Millie Borja. Likas sa mga tao ang mag-curious sa iba't ibang bagay dahil minsan dito pa tayo mas natututo. Pero ang lalaking ito mula Japan, naging viral dahil sa kanyang kuryosidad. Kasama ang kanyang asawa sa isang store sa Japan, makikita kung paano nito sinubukan ang mga sunblock at ilagay ito sa kanyang muka. Ang ending? Nagmistula na itong espasol sa lala ng white cast. At nang makita ang itsura, narito ang kanyang naging reaksyon. Labis na lang tuloy ang hatid na aliw ni tatay sa netizens. Mayroong ilan na na-feel ang panic mode dito nang mapagtanto ang resulta ng kanyang ginawa. Ang post, humakot ng 60,000 reactions sa Facebook at 2.5 million views. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, nagluluksa ngayon ang artist community sa pagpanaw ng 15-year-old na Gen Z artist mula sa Davao del Norte. Ngunit kasabay nito ay ang pagbibigay karangalan sa inspirasyon na ibinahagi nito sa pamamagitan ng sining at pagdiriwang ng buhay. At sa huling pagkakataon, tinupad din ng pamilya ang hiling ni Kayona Sesha na isang anime-themed na kabaong at burol. Laking pasasalamat naman ng pamilya ng binata sa mga kapwa-pintor ng kanilang anak na sila mismo nagdisenyo sa kabaong nito. Ang buong detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Mahigit ilang buwan na ang nakakalipas nang tuluyang magpaalam ang pamilya ng namayapang Gen Z artist mula sa Davao del Norte matapos itong pumanaw sa murang edad na 15 anyos. Naging mahirap ang pagharap ng pamilya ni Kayona Sesha sa pagpanaw ng dalaga. Ngunit, hindi naging hadlang ang kanilang kalungkutan upang ialay ang huli nitong mga araw na nakahimlay sa kabaong para siya ay mapasaya. Tinupad kasi ng kanyang mga kamag-anak ang isang hiling na sambit ng bata noong 13 anyos pa lamang ito, na kapag siya ay nawala, ay nais nitong anime ang paksa ng tema ng kanyang burol. Kaya naman, hindi nag-atubili ang tiyahin ni Kayona na tuparin ang hiling ng bata sa huling pagkakataon. Kwento nito, noong oras na pumayag ang magulang ni Kayona, naghanap na ito agad ng mga handang gawin ang hamon. Nag-post ito sa mga art page at mabilis itong nakakuha ng tugon mula sa grupo ng mga local artist sa pangunguna ni Jaya Pernites.
Ayon kay Jeya, bagamat hindi nila personal na kilala si Kayona, ito ang paraan nila upang bigyan ng karangalan at alalahanin ang buhay at mga likha ng kanilang fellow artist. Ang resulta, kabaong na puno ng mga imahe ng paboritong anime characters ni Kayona, mula sa mga series na Death Note, One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Naruto at Hunter x Hunter. Ang grupo na gumuhit at nagpinta sa kabaong niya ay hindi na nagpabayad sa pamilya. Kwento ng tiyahin ng dalaga, nais niya raw bigyan ng komisyon ng mga ito sa kanilang likha. Natiyak niya ay nagustuhan ng kanyang pamangkin. Ngunit, nagpumilit ang grupo ng mga young artist na nais nilang ibigay ito ng libre, bilang huling akto ng pag-alala sa isa sa mga paborito nitong gawin. Lubos na nagpasalamat naman ang pamilya ni Kayona sa mga local artist na ito at sinabing kung nabubuhay pa ang anak, ay tiyak na ikagagalak nito na nagsama-sama ang mga artist na ito para lumikha. Bata pa lamang kasi si Kayona nang mahilig ito sa sining sa kanilang pamilya. At sa paglikha nito, nakuha niya ang inspirasyon sa paglikha sa panonood ng anime. Kaya naman, gayon na lang ang pagpapahalaga ng kanyang pamilya sa hiling nito at naging inspirasyon din sa iba pang mga artist. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, tila panibagong milestone ang nakamit ng siyensya para sa sangkatauhan, lalo na para sa isang mapalad na 53-year-old na ginang mula sa Alabama sa USA. Matagumpay kasi itong umabot ng 61 araw nang walang dinaranas na komplikasyon matapos sumailalim sa transplant surgery gamit ang bato o kidney ng isang baboy. Ang kwento ni Tawana silipin sa trending story ni Arnold Herrera. Malusog at puno ng buhay. Hindi mababanaag ang anumang karamdaman kay Tawana, isang 53 anyos na ginang mula Alabama, USA na tumanggap ng gene-edited kidney mula sa isang baboy. Ito'y kahit patumuntong na ito sa 2 buwan na siyang karaniwang itinatagal ng mga pasyenteng tulad nito na naunang sumailalim din sa katulad na animal organ transplant. Dahil dito, hawak na ng ginang ang pagkilala bilang longest living recipient ng isang animal organ. Pakiramdam tuloy nito na isa raw siyang superwoman dahil sa tagumpay na ito. Kwento ni Dr. Robert Montgomery, doktor mula sa New York University Langone Health at siyang nanguna sa transplant surgery, sa lusog daw nito ay hindi raw mahahalata na nabubuhay siya sa tulong ng animal organ. Dagdag nito, absolutely normal ang pag-function ng kidney nito. Tuloy-tuloy naman ang pagpapacheck up ni Tawana kaya positibo rin si Montgomery na magtatagal ang pakinabang nito mula sa operasyon. Taong 1999 nang i-donate ni Tawana ang isa nitong kidney sa kanyang ina pero sa kasamaang palad ay nasira ang kanyang natitirang kidney dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis. Nagdadialysis na ito mula pa noong 2016 at dahil sa antibodies sa kanyang katawan, napilitan itong sumali sa clinical trial para sa xenotransplantation o ang organ transplant papunta sa ibang species. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, mula sa grid layout update ay mayroon na namang bago sa social media app na Instagram. Maaari na kasing i-share sa publiko ang inyong lokasyon na makikita sa Instagram Notes. Pero maganda man itong update sa ilan, mayroon namang mga nababahala na maaaring magamit ito laban sa kanilang seguridad at privacy. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Maraming social media users ang nakapansin sa panibagong update ng social media app na Instagram. Kung mapupunta ka kasi sa messages section ng app at sa bahagi ng Instagram Notes ay may mapapansin kang pangalan na map na kapag pinindot ay makikita mo ang mga exact location ng iyong friends na nag-allow sa app na i-share ang kanilang location. Maaari ring ma-zoom in ang map para mas eksaktong makikita ang lokasyon ng isang tao. Nababago rin ang real-time location ng isang tao sa tuwing gumagamit siya ng naturang app. Ang new feature na ito ay para raw ma-share sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan ang iyong lokasyon.
Bagamat may option sa app na hindi i-allow na i-share ang iyong lokasyon sa ibang tao, ay hindi maiwasan ng ilang netizens na mangamba dahil sa banta nito sa seguridad at privacy ng isang tao. Ayon sa ilang netizens, maaari itong magamit ng mga stalkers o ang mga unwanted tracking kahit pa ang isang tao ay iyong pinagkakatiwalaan. Samantala taong 2024 noong unang nilive test ang new feature na ito ng Instagram na tinawag pang Friend Map. Isang paraan daw ito upang mapanatili ang mga users sa paggamit ng Instagram sa gitna ng kompetisyon sa iba pang social media apps. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, malamang marami na sa atin na isinama sa kanilang New Year's resolution ay yung pagpapapayat na kadalasan hindi naman natutuloy. Kaya naman to the rescue na ang UNICEF Philippines sa nagbigay ng ilang smart grocery shopping tips na posibleng hindi natin napapansin. Yan ay walang iba kundi ang pag-check ng nutrition content sa mga produktong ating binibili. Kung ano ang mga iyan, alamin sa trending report ni James Galang. Kaway-kaway sa mga taong fitness goal ngayong 2025 at kumpleto na ba ang iyong wellness habits para maisakatuparan ang laging nauudot na New Year's resolution? Malamang hindi rin kasi natin ito madalas mapansin pero ayon sa United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF Philippines, simple habit, powerful step. Ito ay walang iba kundi ang simpleng pag-check ng nutrition facts ng mga produktong nabibili natin. Ayon kasi sa ahensya, isang obesity sa naging pinakamalaking suliranin ng bansa noong nakarang taon na siyang trumiple pa ang bilang mula pa noong 2003. Kaya naman to the rescue ng nasabing ahensya at ilang health experts para magbigay ng ilang simple grocery smart habits. Una, alam niyo bang nilalagay na sa mga nutrition fact ang serving size ng isang produkto at hindi na kailangan pang magtansya kung gaano ba dapat karami ang ating kinukonsumo sa isang araw. Pangalawa, ugaling i-check ang calorie content ng isang pagkain kasama na rin ang nilalaman nitong nutrients lalo na kung mayroon tayong kondisyon o sakit na kailangang tutukan ang tamang nutrisyon. Giit pa ng UNICEF, isinusulong na rin ito na pati sa harap ng mga produkto ay dapat nakalagay na rin ang mga nutrition fact, bagay na dapat itinuturo sa mga paaralan at ng mga magulang. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.